Oh, Pasko na naman muli, matupad kaya ang aking hiling. Sana naman magkakasama tayo, magkakantahan lang naman, punong-puno lang ng saya. Merry Christmas to you. Welcome Christmas party ang hanap nyo, at dito ka na lang sumama. I-celebrate, wala na mga problema. Halina't sumabay. Isama nyo ang buong barkada, pati na rin ang buong pamilya. Lalong-lalo na si Lolo at si Lola. Isang beses lang ito mangyayari ngayong taon. It's a Christmas holiday. Makihalubilo na kayo. Welcome Christmas party ang hanap nyo, at dito ka na lang sumama. I-celebrate, wala na mga problema. Halina't sumabay. Pagsapit ng Pasko ngayong taon, matupad kaya ang aking hiling. Merry Christmas to you. Merry Christmas to you. Merry, Merry Christmas. Merry Christmas to you. Merry, Merry Christmas. Merry Christmas to you. Oh, Pasko na naman muli, matupad kaya ang aking hiling. Sana naman magkakasama tayo, magkakantahan lang naman, punong-puno lang ng saya. Merry Christmas to you. Welcome Christmas party ang hanap nyo, at dito ka na lang sumama. I-celebrate, wala na mga problema. Halina't sumabay. Isama nyo ang buong barkada, pati na rin ang buong pamilya. Lalong-lalo na si Lolo at si Lola. Isang beses lang ito mangyayari ngayong taon. It's a Christmas holiday. Makihalubilo na kayo. Welcome Christmas party ang hanap nyo, at dito ka na lang sumama. I-celebrate, wala na mga problema. Halina't sumabay. Pagsapit ng Pasko ngayong taon, matupad kaya ang aking hiling. Merry Christmas to you. Merry Christmas to you. Merry, Merry Christmas. Merry Christmas to you. Merry, Merry Christmas. Merry Christmas to you. Oh,
Pasko na naman muli, matupad kaya ang aking hiling. Sana naman magkakasama tayo, magkakantahan lang naman, punong-puno lang ng saya. Merry Christmas to you. Welcome Christmas party ang hanap nyo, at dito ka na lang sumama. I-celebrate, wala na mga problema. Halina't sumabay. Isama nyo ang buong barkada, pati na rin ang buong pamilya. Lalong-lalo na si Lolo at si Lola. Isang beses lang ito mangyayari ngayong taon. It's a Christmas holiday. Makihalubilo na kayo. Welcome Christmas party ang hanap nyo, at dito ka na lang sumama. I-celebrate, wala na mga problema. Halina't sumabay. Pagsapit ng Pasko ngayong taon, matupad kaya ang aking hiling. Merry Christmas to you. Merry Christmas to you. Merry, Merry Christmas. Merry Christmas to you. Merry, Merry Christmas. Merry Christmas to you. Oh, Pasko na naman muli, matupad kaya ang aking hiling. Sana naman magkakasama tayo, magkakantahan lang naman, punong-puno lang ng saya. Merry Christmas to you. Welcome Christmas party ang hanap nyo, at dito ka na lang sumama. I-celebrate, wala na mga problema. Halina't sumabay. Isama nyo ang buong barkada, pati na rin ang buong pamilya. Lalong-lalo na si Lolo at si Lola. Isang beses lang ito mangyayari ngayong taon. It's a Christmas holiday. Makihalubilo na kayo. Welcome Christmas party ang hanap nyo, at dito ka na lang sumama. I-celebrate, wala na mga problema. Halina't sumabay. Pagsapit ng Pasko ngayong taon, matupad kaya ang aking hiling. Merry Christmas to you. Merry Christmas to you. Merry, Merry Christmas. Merry Christmas to you. Merry, Merry Christmas. Merry Christmas to you. Oh, Pasko na naman muli,
matupad kaya ang aking hiling. Sana naman magkakasama tayo, magkakantahan lang naman, punong-puno lang ng saya. Merry Christmas to you. Welcome Christmas party ang hanap nyo, at dito ka na lang sumama. Celebrate, wala na mga problema. Halina't sumabay. Isama nyo ang buong barkada, pati na rin ang buong pamilya. Lalong-lalo na si Lolo at si Lola. Isang beses lang ito mangyayari ngayong taon. It's a Christmas holiday. Makihalubilo na kayo. Welcome Christmas party ang hanap nyo, at dito ka na lang sumama. I-celebrate, wala na mga problema. Halina't sumabay. Pagsapit ng Pasko ngayong taon, matupad kaya ang aking hiling. Merry Christmas to you. Merry Christmas to you. Merry, Merry Christmas. Merry Christmas to you. Merry, Merry Christmas. Merry Christmas to you. Oh, Pasko na naman muli, matupad kaya ang aking hiling. Sana naman magkakasama tayo, magkakantahan lang naman, punong-puno lang ng saya. Merry Christmas to you. Welcome Christmas party ang hanap nyo, at dito ka na lang sumama. I-celebrate, wala na mga problema. Halina't sumabay. Isama nyo ang buong barkada, pati na rin ang buong pamilya. Lalong-lalo na si Lolo at si Lola. Isang beses lang ito mangyayari ngayong taon. It's a Christmas holiday. Makihalubilo na kayo. Welcome Christmas party ang hanap nyo, at dito ka na lang sumama. I-celebrate, wala na mga problema. Halina't sumabay. Pagsapit ng Pasko ngayong taon, matupad kaya ang aking hiling. Merry Christmas to you. Merry Christmas to you. Merry, Merry Christmas. Merry Christmas to you. Merry, Merry Christmas. Merry Christmas to you. Oh, Pasko na naman muli, matupad kaya ang aking hiling.
Sana naman magkakasama tayo. Magkakantahan lang naman, punong-puno lang ng saya. Merry Christmas to you. Welcome Christmas party ang hanap nyo, at dito ka na lang sumama. Celebrate, wala na mga problema. Halina't sumabay. Isama nyo ang buong barkada, pati na rin ang buong pamilya. Lalong-lalo na si Lolo at si Lola. Isang beses lang ito mangyayari ngayong taon. It's a Christmas holiday. Makihalo-bilo na kayo. Welcome Christmas party ang hanap nyo, at dito ka na lang sumama. I-celebrate, wala na mga problema. Halina't sumabay. Pagsapit ng Pasko ngayong taon, matupad kaya ang aking hiling. Merry Christmas to you. Merry Christmas to you. Merry, Merry Christmas. Merry Christmas to you. Merry, Merry Christmas. Merry Christmas to you. Pasko na naman muli, matupad kaya ang aking hiling. Sana naman magkakasama tayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Uulitin po natin yan. Isang mapagpalang umaga po para sa ating lahat. Amen! Bago po tayo magsimula, nais ko lamang pong batiin ang bawat isang naririto ngayon. Alam ko po na nalulugod ang ating Ama. Dahil pinili natin sa araw na ito na muli ay sama-sama nating gunitain ang pagsilang ng ating dakilang manunubos. Amen po ba? Amen! Mari po ba tayong tumayo, yumuko at manalangin? Dakila naming Diyos, aming Ama, salamat po sa araw na ito. Salamat sa panibagong araw ng aming buhay. Hallelujah, God. Sa mga sandaling ito, muli ay ginugunita po namin ang pagsilang ng aming dakilang manunubos. Patunay ng walang hanggang pagmamahal mo sa amin, O Diyos. Salamat po. Dalangin namin, Ama, sa mga sandaling ito, biyayaan mo po nawa ang bawat isang naririto, kasama ang lahat ng aming mga mahal sa buhay. Nang marami pang araw ng Kapaskuhan ang aming maranasan, taglay ang magandang lakas at magandang kalusugan. Salamat po sa inyong katapatan, Ama. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Jesus. Salamat sa araw na ito. Salamat sa walang hanggang pagmamahal mo para sa bawat isa.
Pasko
Pwede na po tayo umupo. Good morning po sa ating lahat. Merry Christmas. Palakpakan natin ang Panginoon. Ano? Dapat lang. He is the reason for this season. Ano? At kaya tayo narito, dahil din sa biyaya ng Diyos, ginising niya tayo. Kahapon hindi po ako nagising. Nakatulog. Hindi yung alarm ko, kaya pasensya na. Bishop, wala ako kahapon. Kaya kanina na naman, hindi na naman nag-alarm. Kasi nakalimutan ko naman iset. Pasensya na po, senior na po eh. Okay. Sige po, patuloy tayo sa ating pag-uusap. Ito po yung the story of Joseph, ano? Yung ngayon, yung sa parto po siya. Kahapon, so yung part 1 natin is all about Mary. Ano? At binanggit din ni Pastor Olive yung lineage ni Mary. Na in which talagang, kung babasahin niyo po yung Matthew, maiinip kayo, haba kasi nung yung introduction nun, yung lineage nila na pinakita ron. At pero yun po ay napaka-importante. Kaya kahapon nalaman niyo rin na yung lineage pala ni Mary, simula po kay Abraham, pababa hanggang umabot sa kanya. Ganon din po yung lineage from Judah yun. Ano? Ganon din po yung lineage ng pag-uusapan natin na si Joseph. Siya rin po ay nagsimula sa lineage din si Joseph, tama? Joseph, lineage ni King David, Solomon, pagkas pababa hanggang kay Joseph. Okay po. Sino rito ang nakakakilala kay Joseph? No, pag nakita natin, kasi nung araw, ang intindi ko dyan, siya yung, parang siya yung first family nung araw, gano'n, sa lumang natin no? Pero ngayon, naalaman natin na siya gano'n pala ay hindi, no? At, ngayon, pag-uusapan natin, sabi ko nga, kasi si Joseph, hindi naman siya masyadong nabanggit sa nakamukha nila Moses, sa mukha ng mga prophet, hindi siya sikat. O ngayon, since ngayon ay araw ng pagbibigayan, meron po ako regalo doon sa taong makakasagot na makakapagbigay sa akin ng kung sino si Joseph. Maliban siya ay ama ng ating Panginoon, asawa ni Mary. Oh, yung gano'n. Maliban doon, meron po ba? Wala po? Wala. Oh, pasensya na kayo, hindi ako nagbibiro. Okay. Oh, wala na po, tapos na. Kasi wala nagtaas ng kamay kanina. Oh, sige po, patuloy na tayo. Si Joseph po, hindi siya ang biological father ni Jesus. No, pero akala natin siya, no? Hindi po. Kasi si Jesus ay kinunsib ng Holy Spirit through the power of the Holy Spirit. Kaya hindi siya. Si Joseph ay nanggaling din po from David to Solomon. Si Joseph sa Bible, 14 na beses lang siyang binanggit. Shipping yun, 14 lang. Sa Bagong Tipan. Doon sa Ebanghelyo ni Lucas, siya ay nanirahan sa Nazaret, binanggit ni Pastor Olive kahapon. Siya ay naglakbay papuntang Bethlehem, kasama ni Maria, during the census, binanggit din ni Pastor kahapon yan. Na siya ay naroon na si Jesus ay hinarap sa templo. Nung nagkaroon ng dedication, di ba? Dinala siya nila Joseph and Mary. At nakasalubong nila si Simeon and Anna. Kaya lang mga kapatid, mahaba ito. Bear with me. At yun nga yun yung dedication. At siya ay nakasama rin ni Maria
Nung 12 years old si Jesus, no? Nung magpunta sila sa Egypt, natagpuan siya sa templo. Kasi nung magpunta sila ron, nag-uwian na sila kaya lang naiwanan nito si Joseph. Si Jesus naiwanan. Kaya hinanap nila, kaya bumalik pa sila ron. At nung mapagpuan nila, siya ay nakikipag-usap doon sa mga pantas, yung mga matatalino sa Bible, na nakipag-usap sa mga pantas. Yan. Yun ang simula ng ating istorya. At paalala lang, since hindi natin siya masyadong kilala, hindi siya si Joseph, si Joseph the Dreamer, hindi po siya. Hindi rin siya si Joseph ng Arimathea na yung kumuha ng kanyang bangkay at inilibing. Hindi rin po siya yun. Pero sa istorya, may dalawa pang Joseph, kaya lang hindi na masyadong nabanggit. At ngayon nga, pag-uusapan natin to isa kung Joseph, yun. Pero sige muna tayo ngayon. Kung kayo may anak, sino ang pipiliin yung maging mag-aalaga? Kanino yung ihahabilin? Siyempre, kung maaari nga kay Elon Musk, no? Dahil yung pinakamayaman. Yung gano'n. Yung alam natin na secure. Pero, ang Diyos ay ibang pumili. Ano? Sabi rito, ang uri ng taong pipiliin ng Diyos ay upang palakihin ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo, ang tagapagligtas. Yung may malaking impluensya, pipiliin ba ng Diyos yung meron siyang kapangyarihang politika? Pipiliin ba ng Diyos yung maraming kayamanan? Hindi po. Hindi. Wala ro sa tatlong yun. Dalawa lang ang requirements po ng Panginoon. Ang una requirements, kailangan maging inapo siya ni David. Sa lineage si David. Kaya yung pag binasa yung Matthew, yung umpisa pa lang, ang dami nito mga pangalan na ito, paulit-ulit lang. Pero kailangan mo ring malaman dahil isa yung sa requirements para kay Jesus. At ang pangalawang requirements, he had to follow direction. Kinakailangan masunuri. Yun lang dalawang yun ang binigay ng Diyos. Ang naging criteria ng Diyos. Okay. Sige po. At yung ating main text ay matatagpuan natin doon sa Matthew 1 hanggang 25. Wala. The record of Jesus ancestors, sisimulan ko po doon sa binanggit ko kanina, Matthew 18 hanggang 25. Pero sisimulan ko po yan doon sa 16 para lalo natin mag-grasp kung sino si Joseph. Okay, ito na po. Verse 16. By the way, ito pong verse na to ay actually ako'y magkukwento lang sa inyo. Kukwento ko sa inyo kung ano nangyari. Kaya kung meron kayong Bible, pwede nyo buksan at tingnan nyo yung sinasabi ko kung tama. Okay. Umpisa natin. Verse 16. Sabi rito, Jacob was the father of Joseph, the husband of Mary. Mary gave birth to Jesus, who is called the Messiah. Ayun pala, no? Ang tatay pala ni Joseph ay si Jacob. Alam niyo yun? Ako hindi rin. Ang mabasa ko lang po. Pero dinaanan namin noong araw sa Old Testament yan. Ngayon, si Jacob, sabi nga natin, si Jacob yung biological na anak ni Jacob. Ngunit, siya ay legal na anak ni Heli. Yun po yung mga yung Heli. Kaya lang, kung papaluhanan ko ito masyadong mahaba, baka bukas na tayo uli ng simbang umaga matapos. Kaya tutuloy ko na lang po. Sabi sa verse 17, all those listed above include 14 generations from Abraham to David, 14 from David to Babylonian exile, and 14 from the Babylonian exile to Messiah. Ibig sabihin, sinasabi sa talata na yung tatlong henerasyon, bawat henerasyon ay merong 14 na family o 14 na henerasyon. At dito tayo na magsisimula. Yung sinabi natin dyan sa inyong handout, verse 18.
Ito na po tayo, mag-uumpisa na tayo. This is how Jesus the Messiah was born. His mother Mary was engaged to marry to Joseph. But before the marriage took place, while she was still a virgin, she became pregnant through the power of the Holy Spirit. Kaya talagang hindi siya ang biological father ng Panginoon. Okay. Pero kung magiging curious kayo, baka tanongin nyo, paano nangyari yun? Di ba? Karaniwan, yun naman ang tanong natin. At ito, sabi rito, Mary asked, how this will be since I am a virgin? Sabi niya. At the angel patiently explained the supernatural conception. Sabi niya, the Holy Spirit would come upon her, work within her, and the power of the Most High would overshadow or hover over her. Ibig sabihin, yung banal na espiritu ang nilimliman siya ng banal na espiritu. Pero alam niyo ba, ang napakagandang sagot ni Mary ay ito. Mary's response was simple yet profound. Napakalalim, sabi niya, I am the Lord's servant. Sabi niya ganun. May your word to me be fulfilled in me. Sabi niya, let it be. Oh, kaya ibig sabihin talagang ganun, kaya talagang karapat dapat din lang dahil talagang ganun sila kakatapat. Sa kanyang pagtanggap, Mary acknowledged God's sovereignty in her willingness to fully surrender in obedience. She cooperated with God's plans to bring the Messiah into the world. Hindi niya po ito napanaginipan. Kinausap po siya ng angel. Kasi dapat sa pagano may pagpayag. Hindi lang basta ibinigay. Ang Diyos talagang sa lahat ng bagay naman ay kinukuha rin niya yung will natin. Ano? Ngayon, sabi niya, si Jose, siya mag-asawa at pakakasalan si Maria. Hindi ito natuloy. Ngunit bago sila ikasal, si Maria ay nabuntis sa pamagitan ng Banal na Espiritu, nung sinabi ko. And Joseph suddenly found out that his wife to be was pregnant. Ganun sinabi ko. Siguro, probably felt hurt and confused at the news. Siguro, siya, of course, tayo, kahit yung mahal natin. Dumaan din naman tayo nung araw dyan. Pero kaya sa kultura natin kumisan, tayo mga tao, tayo ay mapagmahal eh. Kumisan nga, kahit na hindi mo anak, sinasabi natin na, hindi, sasagutin ko yan. Kaya normal sa tao yun, kaya sila ay pwedeng may ganun ding ugali, ano? Sabi nga, because Joseph, her husband, was a righteous man. Sabi ganon, and did not want to expose her to public disgrace. He had in mind to divorce her quietly. Yun ang sabi niya sa Matthew 1, sa Matthew 19. Ang salita, itong righteous man ay galing sa wikang Grego, yung diakos. Hindi ko masyado alam pronounce. Ibig sabihin, matwid o mabuti ugali. Si Joseph ay isang mahusay din at nananatili siyang maalalahanin at sinasabi niyang madalas na huwag niyong hadlangan ng pagmamataas o pagpipigil sa sarili ang inyong pagsunod sa Panginoon. Kaya kumisan tayo, yung pride natin, pinaiiral natin eh. Kumisan, kaya nga ganito lang. Kumisan, kaya ako sinasabing gano'n yung pride natin. Kumisan yung Diyos sa huli. Pero ang talagang dapat, God first. No? Dapat siya muna-una. Kaya lang sa atin, nagiging parang anting-anting lang eh, no? Yung pagka nandun tayo sa problema, tsaka lang tayo tumatawag sa Diyos. Okay. At sabi nga natin, dahil si Joseph ay masunurin at prinsipyadong tao, siya ay namumuhay ng naayon sa paraan ng Diyos. At dahil nga sa masunurin siya, nung malaman niya na si Mary ay nagdadalang tao, ay balak niya itong hiwalayan. Kasi during that time, meron yung Mosaic law na pinagbabawal yun. Pero dahil sa kanyang katuwiran, because he's a righteous man, nabawasan yun ng awa. Kaya pinanatili niya lang itong pribado. Baka kung di sa atin, marami nang lumabas dyan ng mga marites, na ganun, ganito. Meron pa, may Marisol pa. Parang ganun, no? At
Si Joseph po ay, he was a logical man and also a loving man. Ibig sabihin, pag sinabi mo ang isang tao ay logical, siya ay gumagamit ng katwiran at katotohanan upang gumawa ng mga desisyon. Kaya doon sa alam natin na pinag-isipan din ni Joseph yun. Siguro pinag-isipan niya na ganito na lang, kung mumahal na rin naman yun, sisikreto na lang niya. Pero he wasn't required to do so. But he thought about a quiet separation from Mary to avoid shaming her, para huwag siyang mapahiya. Ganun ang ginawa niya. But after he had considered this, and the angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. Ayan. Sabi niya, huwag kang matakot, takunin. Dahil yan ay, ang kanyang dinadala ay nanggaling sa Holy Spirit. Yung po ay sinabi niya sa Matthew 1:20. Although nagplano na si Joseph na hiwalayan, ay doon sa pangyayari yon, namagitan ng Diyos. No, na yun, nagkaroon ng divine intervention doon. Ginawa ng Diyos, pinutol ng Diyos yung marangal na plano ni Joseph na hiwalay si Maria. At sinabihan siya sa pamamagitan ng isang anghel sa panaginip, ito naman through dreams. Sabi niya, huwag kang makatakot, nakunin siya bilang asawa at ang bata ay mula sa Diyos. Tapos sa verse 21, and she will have a son, and you are to name him Jesus, for he will save his people from their sin. Ayun, bilisan niya. Kasi yung pangalang Jesus, sino may pangalan po rito Jesus? Ako lang. Ako lang. Ang ibig po sa ito'y tumutukoy sa diwa ng pagiging tagapagligtas. Yun ang, kasi nung araw sa kapanahon na yung mga pangalan ay napaka-importante dahil may kahulugan lahat yan. Panginoon, sa Panginoon nga, kay Jesus ay yung tagapagligtas. At yung titulong Kristo. Ang titulong Kristo ay nangangahulugan na si Jesus ang Hudyong Mesiyas o He is the Anointed. So verse 22 na tayo. Verse 22. All of this occurred to fulfill the Lord's message through His prophet. Sabi, ang lahat ng ito ay mangyayari upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Ito kasi pagkukonsib ni Mary, ay pinopisay po yan. Kung di ako nakakamali, doon sa Isaiah 7:14. Sabi yan, ay nangangahulugan na ang birhen sa kapanganakan ni Jesus ay matutupad ang isang propesiya. Yun nga po yung sa Isaiah 7:14. Verse 23. Sabi niya, look, the virgin will conceive a child. She will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God is with us. Yan po. Ang propesiya ay isang birhen ay maglilihi at manganganak ng isang anak na lalaki na pinangalan ng Emmanuel. Na ibig sabihin nga, ang Diyos ay kasama natin. Sinabi ng anghel kay Jose, huwag kang matakot at bilang kanya asawa at ang bata ay mula sa banal na espiritu. Sinabi rin ng anghel kay Joseph na pangalanan ang bata ng Jesus dahil ililigtas niya ang kanyang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Alam ni Joseph, no, na ang pagsunod sa Diyos ay maglalagay sa kanya na napakalaking pasanin. Lalo na ngayon, yung ganung pangyayari, napakahirap noon. Siguro sa atin yun, kaya lang, kung sa kanila, wala silang problema dahil masunurin nga sila sa Diyos. Sabi yan. Kaya sabi rito, but instead of running, sabi ganon, but instead of running from this responsibility, he made a resolve to rely on the Lord. Siguro sa atin, mga hindi pa itong kabigat na ganitong problema, yung iba tinatakasan kagad yung problema. No? Kaya dito, madalas nating narinig sa ating service dito, na pagkaroon tayo mayroong mga problema, huwag natin takbuhan yung responsibilidad.
dapat gumawa tayo ng resolve. Kaya dito, madalas sinasabi, bagitin ko na rin yung mga nagpipreach dito, kamukha ni Bishop, sinasabi niya, ano ang resolve mo? Ano ang solusyon mo? Ano ang gagawin mo? Imbis tumakbo ka. And si Joseph would faithfully stay by his family side all the days of his life. At yun ang pinangako ni Joseph na siya ay mag-i-stay siya. Parang dito lang sa atin, sa simbahan. O sa testing, ikaw ba ay mananatili ng tapat hanggang wakas? Yun po ang test, ano? Tayo po ba ay mananatiling tapat sa Diyos hanggang wakas? Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Alam niyo, nagpasya si Joseph na ama ni Jesus, nagampanan ang responsibilidad na pagiging ama sa maraming paraan. Alam naman natin na hindi talaga siya yung biological father, pero tumayo siya talaga because he is a righteous man. Ano? At siya masunurin, matuwid, dahil kinausap nga siya ng angel. Ano? Ngayon, kung paano niya ni-resolve ito? Si Joseph, siya ay ni-resolve niyo ito sa pamamagitan ng pagsunod, true obedience. Maging sa atin, na-i-apply natin to na kung ano mang problema natin, dapat sinasangguni natin yan sa Diyos. Ano? Pwede naman tayong magdasal. Pwede natin hingin. Kaya nga sabi niya, huwag kayong mabahala, kundi hingin nyo ang inyong kahilingan sa Diyos. Yun, sinasabi rin sa aklat sa kanyang scripture yun. Si Joseph ay masunurin kahit na nangangulo ito ng paglabag sa pamantayan sa lipunan. Ibig sabihin nito, sinunod niya yung angel, although sa lipunan, pagka gano'n, nagpakasal ka sa gano'n, na nagdalang tao sa ibang tao, they look down on you. Pero si Joseph, wala siyang pakialam dahil siya ay obedient na talagang sumusunod sa Panginoon. Kaya kahit na meron siya intention na hiwalayan to. At pangalawa, sacrifice. Siya ay nagsakripisyo sa sarili. Ito po ay yung physical, ano? Si Joseph ay mabait at mapagsakripisyo. Isinantabi niya ang kanyang hangarin upang ang sanggol ay maging malinis. Siya ang ating Panginoon. Hindi siya nakipagtali kay Maria hanggang isilang si Jesus upang mapangalagaan ang bisa ng kapanganakan ng virgin. Yung sinasabing virgin birth. Ano? Provider. Tayo bilang mga ama, tayo ay provider din. Same as Joseph. Sabi nga, hindi naman siya talagang tunay na ama, pero tinustusan ni Joseph ang kanyang pamilya bilang isang, kasi karpentero siya, no? Yun nahanap buhay niya. Pinangalanan niya at tinuli si Jesus at hinirap niya sa templo sa Jerusalem nung magpunta nga sila. At yung huli niya ay yung sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang malalim na pananampalataya ni Joseph sa Diyos ay nagbigay dahil sa kanya na magtiwala na ang Diyos ay gagabay sa kanya kahit na ang mga bagay ay hindi makatwiran. Kaya rito sinasabi rito natin madalas sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart and do not depend on your own understanding. Kasi karaniwan nga sa atin, masyado rin tayong tiwala sa sarili. Yung Diyos nga natin parang anting-anting lang. Kung kailan mo lang siya kailangan, tsaka ka lang nananalangin. Ano? Dapat, sabi ni Apostle Pablo, pray unceasingly. Ibig sabihin, magdasal ka, na pirmina sa'yo ang Panginoon. Hindi habang naglalakad ka, magdadasal ka. Hindi. Ang ibig sabihin yun, yung presence ng Diyos, dapat nasa ipirmi. Maratas, maraming mga kasunod pa yun. Ano? Kaya kumisan, pag wala sa iyo ang presensya ng Diyos, sino nasa presensya mo? Hindi ba? Kaya dapat talaga nakatuon tayo ron. Kaya si Joseph, stay faithfully with his family side by side all the days of his life. Kaya during that time, so, sa verse 24, when Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. Ayun na, kinuha niya na, no? Sinabi niya ro sa 124, ito yung kwento ng pagsunod ni Joseph sa Diyos.
Matapos magpakita sa kanya isang anghel sa isang panaginip. Ganito yung pagsunod ni Joseph. Nagising si Joseph at ginawa ang inutos sa kanya ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Mary, ang babaeng ipinangako niya noong pakakasalan. Dinala niya sa kanyang tahanan. So, natuloy din. No? Nakasal sila. Tanong ko lang, kayo ba ay nalagay na rin, have you ever been put in a difficult situation? Tayo ba ay nalagay na sa sitwasyon na talagang parang napakahirap, na parang wala nang solusyon? And since na hindi nga priority sa iyo yung Diyos, doon mo lang siya talaga maaalala. Pero mga kapatid, tandaan natin, kasabihan nga, sabi ni Isko Moreno, put God first. Bago sila magtrabaho, ganun ang ginagawa. At sa atin din, siyempre, put God first. That is not the first time na narinig natin yun. We put God first. Tandaan natin na we could make the most logical decision or even allow our emotion to drive us which will often fail. Ibig sabihin, pwede natin gamitan siya nandun ka sa sitwasyon na yun. Pwede mo siyang gamitan ng logical na decision. Yung gano'n sinabi ko sa kanya, yung logical, what is logic, gano'n, pero dapat tandaan natin sa lahat ng pagsubok na ating dadaanan, ito ay para i-harness tayo, no? To hone, para tayo ay mamold tayo sa gusto ng Diyos. And remember, the end of it will make you a better person. Yun ang importante, kakadumadaan sa mga pagsubok. Para ka ihanda, at isa pa, para ka ihanda sa mga magaganap pa. At kung matatandaan nyo, kung pagsubok ang pag-uusapan, sa akin ang nagiging basya ko rito yung tatlo, si Meshach, Shadrach at Abednego. Yung talagang pananampalataya nila sa Diyos. Dahil sabi nung tatlo magkakaibigan, kahit hindi mo kami iligtas doon sa furnace ba, doon sa pugon, kahit hindi kami iligtas ng Diyos, sabi niya, hindi pa rin kami sasamba dyan. Ganon katindi ang pananampalataya ng tatlo. Kaya ako, gusto ko rin sample yung tatlong yon. And of course, kasama rin si Job. Mahirap din yung pinagdaanan, Kaya sabi rito, maaari tayong gumawa ng pinakalohikal na desisyon o kahit napayagan natin yung ating emosyon na siyang magmaneho na atin. Kaya lang, kadalasan ito ay mabibigo. Kahit na anong gawin natin, pag wala ang Diyos, mapapagod lang tayo. Dapat kasama natin ang Diyos. Amen po ba? Kasama natin ang Diyos. Kasi sabi niya sa John 15:5, apart from me, you can do nothing. Totoo naman. Kaya nga sabi, mapapagod ka lang kapag ako'y wala sa iyo. Sabi niya. Pero, sabi niya sa 15:13, ano man hilingin niyo sa Ama, sa aking pangalan, ay gagawin ko. May consolation naman. No? If you abide in me and I will abide in you, sabi niya ganon. At kaya kung ano man ang hilingin niyo, ay bibigay. Kaya tayo nabibigo because God is not in the equation. Di ba? Wala siya sa picture eh. Tayo eh. Puro ako. Ganon. At lastly, let's take a leap of faith and follow wherever God leads us. Yun ang pinaka ngayong umaga. Dapat, let us take a leap of faith and follow wherever God leads us. Kaya sa anumang pagsubok o hamon ng buhay, maging kagaya tayo ni Joseph sa pagiging tapat, masunurin sa ating Diyos. Saan man tayo dali ng Diyos, tayo ay hindi niya iiwanan hanggang sa wakas ng panahon. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat sa iyong salita na nahayag sa aming kalagitnaan. Tunay nga, Panginoon, na kami walang magagawa kung ikay wala. Maraming salamat sa iyong anak na si Joseph
na aming narinig sa umagang ito, ang kanyang patutuo ng kanyang pagiging masunurin, ang kanyang patutuo na siya ay righteous man, at sa lahat-lahat, at yung kanyang pananampalataya, yung kanyang obedience, yung kanyang sakripisyo. Panginoon, dalangin namin sa aming mga narinig, ito, Panginoon, ay aming di may-apply sa aming buhay, at samahan mo kami dahil alam namin na ang lahat ng mga ito ay hindi namin magagawa kung wala ka sa amin. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa umagang ito na itinakda mo na kami makapakinig ng salita. Maraming salamat. At ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng pinakamataas na mapuri, pagsamba, sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat tayo po ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po ay patuloy na manalangin at ipanalangin natin ang ating mga kaloob. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita na aming napakinggan, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong lingkod na si Pastor Ed, Panginoon. Salamat po, O Diyos, nawa nga, Panginoon, ay may pamuhay namin ang katuruan, ang wisdom, Panginoon, na tumimo, Panginoon, sa aming isipan, may pamuhay namin ito, Panginoon, bilang pagsunod sa inyo, Panginoon, bilang mga Kristiyano, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na mga malilikong Panginoon na kaloob ngayon, mga salapi ay patuloy na magamit, Panginoon, for the furtherance of your ministry sa dakong ito, O Diyos. Basbasan mo po, Panginoon, ang mga makapagbibigay, Panginoon. Bless the gift and the giver, Panginoon. Salamat po, O Diyos, at ibalik mo sa kanila ng liglig, siksik at tumaapaw. O Diyos, dalangin ko rin po na basbasan mo ang pagsasaluhan po namin ngayong umagang ito, Panginoon. Gawin po itong kalakasan, Panginoon, ng aming katawan, Panginoon. Salamat, Panginoon, at patuloy kang maluwalhati at mapuri sa aming buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pinaglalo ang inyong